Vectors and matrices. Vector is a quantity that has both magnitude and direction. Ganito yung vector, may magnitude, direction niya, tapos may head and tail. Ginagamit to as a guide sa paggawa ng object sa 2D o kaya sa 3D. Sa 2D, ang ginagamit dito is yung x-axis at y-axis. Sa 3D naman, x-axis, y-axis, at z-axis. Matrix is a rectangular array of numbers or symbols arranged in rows and columns. Ito yung example ng matrix. Arrange siya in rows and column. So itong example na to is may 4 rows and 5 columns. So 4 by 4 itong matrix na example na to. Ipapakita ko yung pagkakaiba ng vector and matrix. Yung vector kasi is isang lang siya, isang row at isang column. Parang ganito. 2, 3, 4. Yan. Tapos isang column lang. 2, 3, yan. Sa matrix na isang set siya ng row at column. Kasi tong vector, isang direction lang siya, parang ganyan lang siya. Either pa ganyan or pa up. Tapos dito sa matrix, siya, set siya ng row and columns. Kunyari, 2, 3, 1. And then 7, 6, 5, 1, 2, 3. Yan. Tapos, yung direction niyan is madami. Kasi, hindi lang siya isang column, isang row. Ito, meron siyang 1, 2, 3 rows and 1, 2, 3 column. So, itong matrix na to, 3 by 3 siya. Yung graph ng matrix is ganito. Yung x and y axis. Sa naman to, sa 2D. Pero sa 3D, ganito yung graph niyan. Yan. Ito yung y, ito yung x, ito naman yung z. Ganyan yung pagkakaiba nila. Ganito naman yung pagkakakonek ng vector at matrix. For example, may matrix tayo na 2, 3, and 4, 2. Yan. Pag i-graph natin yan, yung x-axis and y-axis, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ito, 2 and 3. 2, 3. And 4 and 2. Ito siya. Pag i-graph mo siya, pag yung ilalagay mo yung direction niya, lagi kang mag-uumpisa dito sa left na unang point. Oops, nabura. Yan. Dito ako mag-uumpisa papunta doon sa second point. Kaya yung direction niyan is pababa. Yan. Ganyan lang mag-plot ng points sa matrix. Ito yung sinatawag na vector. Tong line na to, yung direction ng points.
Next is coordinate system. A coordinate system is a mathematical framework used to represent points, lines, curves, and shape in space. Dito sa coordinate system, dito ka na magpa-plot ng mga points, kung anong shape yung magagawa ng points na given, at kung anong mga direction nito. There are many types of coordinate system, pero itong dalawang to, Cartesian coordinate system and polar coordinate system, ito yung mga usually ginagamit. Cartesian coordinate system is based on a grid of perpendicular lines called axes. In two-dimensional Cartesian coordinates, there are two axes. The horizontal axis is x and the vertical is y. Polar coordinate system is based on a central point or origin and angles measured from a reference direction, usually the positive x-axis. Ito yung example ng Cartesian coordinate system. Ito, may graph dito. Ito yung y-axis, yung pa-vertical line. Itong horizontal line naman na to, ito yung x-axis. Itong nasa center, ito yung point of origin. Yung value niyan, 0. So, ito yung mga positive dito sa side na to. Ito, dito sa dalawang side na to, positive. Ito naman, positive, negative. Dito, negative, positive. Dito naman, dalawang negative. So, ito yung quadrant 1. Ito. Quadrant 1. Ito naman yung quadrant 2. Ito naman yung quadrant 3. And ito, quadrant 4. Ito, example. May ano tayo, ipa-plot na point. Kunyari, and 4. Yan. Kunyari, 3 and 4. Ito yung x, ito yung y axis. So, lagi mong unahin yung x. So, itong horizontal dito, positive siya, kaya dito siya. Dito siya, positive. And 4 na positive din. Dito sila nag-meet sa gitna. Yan. Ito yung point 3 and 4. At yan yung tinatawag na Cartesian coordinate system. Sa polar coordinate system naman is ganito. I-convert mo itong given natin dito na 3 and 4. I-convert lang natin yan sa radius and theta. Paano ba i-convert yan? Sa pagkuha na itong r, ito yung formula. R2 is equal to x squared plus y squared. Sa theta naman, tan theta is equal to y over x. Yan. So, i-compute na natin. Ganito pala yung itsura nung pag-convert sa plane. Ito yung theta. Ito yung radius. Ito naman yung direction ng y. Itong vertical dito, kaya ito yung 4.
Plus ito nandito sa baba, ito yung 3x. So i-convert na natin. Yung radius muna, r squared. Yung x natin is 3. So 3 squared plus 4 squared is equal to 9 plus 16. 9 plus 16 is equal to 25. Para maalis yung r squared, i-square root lang natin siya. And r is equal to, square root of 25 is 5. Sa tan naman is tan theta is equal to y over x. Itong tan, transfer mo lang siya dito sa tabi nito. So, theta is equal to tan negative 1. Yan, negative 1 kasi nilipat mo. Is equal, hindi equal. Y, yung y, 4x, 3. Yan. Pag i-compute na natin yung dalawang yan, so, ang tan 4 over 3 is equal to 53.13. Yan. Yan yung tan natin. Yung theta. So, ang bagong point natin sa radius at sa theta is 5 and 53.13 degrees. Yan. So, itong theta 53.13 degrees. Itong radius natin is equal to 5. Yan. Yan lang, ganyan lang yung polar coordinate system. Yung pag-convert niya. Next is 3D math operations. In 3D mathematics, various operations are performed to manipulate points, vectors, and objects in 3D space. Vector addition and subtraction. In 3D space, vectors represent directions or displacements. Vector addition involves adding corresponding components to two vectors to obtain a resultant vector, while vector subtractions involves subtracting corresponding components. Isa sa example sa 3D mathematics is yung vector addition and subtraction. Kasi yung vector yun yung nagre-represent sa direction and displacement ng isang object. Kaya dito sa vector makikita mo yung paggalaw at pagbago ng position ng isang object. Another example of 3D math operation is matrix multiplication. Matrices are used to represent transformations such as translations, rotations, scalings, and shearing in 3D space. Matrix multiplication is used to combine multiple transformations into a single transformation matrix. Isa sa example to matrix multiplication kasi dito makikita kung paano gagalaw, kung saan angle gagalaw yung object sa 3D space at kung paano magta-transform yung mga object sa iba't ibang angle.